Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas! At magandang araw din po sa mga Nova Ecijano at sa lahat nga po ng mga manonood po natin sa loob at labas ng ating lalawigan at saan man pong panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tarantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show at ngayon nga'y nakakasama pa rin natin si Carmel. Magandang tanghali sa iyo, Carmel. Magandang tanghali rin sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Carmel Miguel, ang inyong makakasama ngayong araw. Ito pong programa ay mas lalo po nating ginagawang interesante ang paghahatid ng mga impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At syempre, bago nga tayo tumungo sa ating balitang unang sigaw, ito, sa panahon ngayon, mahalagang mapatibay po natin hindi lang ang pangangatawan ng ating mga anak, kundi lalo na ang kanilang loob at kumpiyansa sa sarili. Kaya dapat sa mga manonood nating magulang, kailangan nito. Lalo na nga po madalas nating marinig sa mga bata ang mga katagang hindi ko kaya at natatakot akong sumubok. Oo, may mga ganyan kasi mga bata, takot, sumubok. Pero sa araw na ito, tatalakayin po natin ang mga simpleng paraan kung paano nga ba natin mapapalakas ang loob ng ating mga anak at matulungan silang harapin ang kanilang bawat. Kaya panoorin natin dito lamang sa ating beauty, health at iba pang tips with Mom Star Rodriguez Picture. Hi mga Mars! It's me again, your Star Rodriguez Picture para sa panibagong episode ng Beauty, Health at iba pang tips. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga paraan upang palakasin ang loob ng iyong mga anak. Madalas natin naririnig ang mga salitang hindi ko kaya, natatakot ako subukan sa mga batang noon hanggang sa kasalukuyan. Ang takot ay isang tipikal na tugon sa mga bagong hamon o karanasan na hinaharap natin. Ang mga sitwasyong ito ay nagpaparamdam sa mga bata na hindi sila sigurado, mahina, walang kakayahan at pagkabalisa. Nawawala ang kumpiyansa at focus ng isang bata sa tuwing nakakaramdam ng takot. Ayon kay Ashley Collins ng Big Life Journal, mas pinili ng mga bata na hindi subukan ang mga bago sa kanilang paningin at pakiramdam na nagdudulot ng pagsisisi sa huli. Narito ang ilang tips upang maiwasan ito. Una, suporta at presensya. Mahalaga ang pagpapakita ng suporta sa lahat ng mga gustong gawin ng mga bata. Pangalawa, papuri at reward. Ang pagpuri sa bawat proseso ng pagkatuto ng mga bata ay isang napakagandang paraan upang ipakita nyo sa inyong anak na mayroon silang improvement sa kanilang ginagawa. Pangatlo, magtanong ng mahinahon. Ang pagtatanong sa inyong mga anak ng mga bagay na nagpapagulo sa kanilang isipan ay maaaring makatulong
na mabawasan ang pag-aalinlangan at magdadagdagan ang kumpiyansa nila sa sarili. Halimbawa, maaari mong tanungin ang iyong anak, mayroon bang anumang bagay na mahirap o nakakatakot sa iyong ginagawa? Pang-apat, kaya ko to. Sa susunod na nag-aalala ang iyong anak na hindi niya magawa ang isang gawain, ipaalala mo sa kanya na kailangan niyang magkaroon ng motibasyon sa sarili sa pagsasabi na kaya ko. Sa ganitong paraan ay lalakas ang kanilang loob at motibasyon na gawin ang kinakatakutang gawain. Lagi mong paalalahanan ang iyong anak na hindi lahat ay pinanganak na mahusay na kaagad. Bagkos ang kailangan nito diskubrihin at matutunan, masanay at ma-explore. Walang masama na sumubok at magkamali. Ang mahalaga ay natututo sila mula dito. Maraming salamat, Ma'am Star, sa tips po ninyong binigay ngayong araw dito sa Beauty Health at iba pang tips with Ma'am Star. Alam mo, Carmel, ito, pagka yung mga bata, karaniwan ngayon sa mga bata, mahihina ang kanilang loob. Kaya ako sa anak ko, lalo na doon sa bunso ko, mahiyain kasi. Kaya kailangan ine-explore natin sila sa ibang bagay at hindi lang dapat puro gadgets ang kanilang hinahawakan. At sa eskwelahan, usually, kahit tanongin natin, mag-interview kayo ng mga guro, kalimitan sa mga bata ngayon, hindi na yung active din sa recitation. Kasi nga, may doubt din sila sa kanilang mga sarili. Kaya ako, sa bunso ko, lagi ko sinasabi, yung sinabi na last ni Ma'am Star, kaya ko to. And then, nagagawa ng anak ko, base sa experience ko. And kayo rin, sa ating mga manonood, pwede rin kayo mag-share ng inyong mga experience patungkol po dito sa topic natin for today. Carmel. Tama ka dyan, Shane. At saka sabi nga po kanina, napakahalaga po talaga ng suporta ng mga magulang or ng pamilya, lalo na po kapag mayroon pong mga events sa schools, ganyan po ang ating mga bata dahil showing up po is very important talaga. Tsaka katulad nga rin po ng binanggit nyo po na sabihin po sa kanila na huwag pong matatakot dahil mas mahalaga po talaga na sinusubukan natin ang mga bagay-bagay kaysa pagsisihan po natin ito sa huli. Mainam na bata pa lang, dapat ino-orient na natin sila doon sa harapin nila kung ano yung fear o yung takot na kanilang nararamdaman. Klase man yan o yung pagharap sa tao, paglinang sa kanilang mga talento. So, kailangan natin silang i-orient at tama nga si Carmel, bigyan ng kaukulang oras sa ating mga magulang. Kaya sa mga nagtatrabaho, working mom, working dad, bigyan po natin sila ng kaukulang oras para nang sa gayon, alam mo yon, ano na sila, malaki na ang tiwala nila sa kanilang sarili habang tumatagal. Anyway, yan po ang ating topic for today. Maraming salamat, Ma'am Star. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod naman po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang
unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, AAP tutol umano sa 5 taong bisa ng rehistro ng sasakyan. DOTR ipinaliwanag ang panukala. At sa regional news, na antalang proyekto sa Pampanga, mamadaliin na umano ng DPWH. Sa Bantay Krimen, sensitibong balita po ito, 24 million pesos na iligal na droga na kumpiska sa Central Luzon sa isang buwang pinalakas sa police operations. At sa balitang lokal, isang makiatos patok sa mga coffee lovers sa Kabanatuan. At sa viral news, pabala sa sensitibong balita. Bata muling nakatagpo ng pag-asa sa aso na kamukha ng kanyang nawalang alaga. At sa ating showbiz roundup, Jessica Sanchez balik Manila para sa Live in Manila concert sa Araneta Coliseum. Barbie Imperial, nilinaw na hindi siya dahilan ng Richard Sara hiwalayan. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. AAP tutol umano sa 5 taong bisa ng rehistro ng sasakyan. DOTR ipinaliwanag ang panukala. Ipinahayag ng Automobile Association of the Philippines o AAP ang pagtutol nito sa panukala ng Department of Transportation o DOTR na paliwigin sa 5 taon ang bisa ng rehistro ng mga sasakyan mula sa kasalukuyang 3 taon. Sinabi ni AAP President Augustus Joe Ferreria na may kaugnayan ng panukala sa mahabang pila sa mga tanggapan ng Land Transportation Office o LTO. Anya, sa halip na palawigin ang bisa ng rehistro, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapabilis na rehistro ng pagpaparehistro ng sasakyan. Dagdag pa ni Ferreria na umaabot ng kalahating araw ang ginugugol ng mga motorista sa LTO sa tuwing pagpaparehistro ng sasakyan. Iminungkahi niya ang pagtatakda ng malinaw na turnaround time sa proseso ng rehistro. Nagbabala rin si Ferreria na sa ilalim ng 5 taong rehistro, maaaring maipon ang mga multa at paglabag sa trapiko. Ipinaliwanag niyang ang mga paglabag sa ilalim ng no contract apprehension policy ay nakatala batay sa sasakyan at hindi sa individual na driver. Samantala, sinabi naman po ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na mahalaga ang pagtitiyak sa pagiging roadworthy ng mga sasakyan. Sa kanyang pahayag, ang mga bagong sasakyan ay karaniwang may 3 hanggang 5 taong warranty mula sa mga dealer. Ipinaliwanag ni Lopez na layon din ng panukala na mabawasan ng siksikan sa mga tanggapan ng LTO at mapadali ang proseso para sa publiko. Sa ilalim po ng panukala, 5 taon ang bisa ng unang rehistro ng bagong sasakyan at magsisimula na nga po ang taon ng renewal sa ika-6 na taon. Target ng DOTR na maglabas ng Department Order sa February 15 at makipagpulong sa LTO para sa paglalabas ng Memorandum Circular kaugnay ng implementasyon ng panukala. Samantala, inanunsyo naman po ni Palace Press Officer Claire Castro na initially approved na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 5 taong bisa na rehistro ng mga bagong sasakyan. Ayon kay Castro, inaasahang maglalabas ng memorandum ang DOTR para sa formal na pagpapatupad ng nasabing polisiya. Sa parehong meeting, kasama ang Pangulo ay iminungkahi din ni Secretary Lopez na gawing 5 years ang validity ng registration ng mga bagong sasakyan. Isang reforma na malaki ang dalang ginhawa para sa ating mga motorista. At initial po na naaprubahan ito ng Pangulo at susundan po ito ng mga memorandum na gagawin po ng DOTR. At sa ating regional news, na antalang proyekto sa Pampanga, mamadaliin na umano ng DPWH. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na matatapos sa lalong madaling panahon ang mga naantala at hindi pa tapos na infrastructure project sa Mabalacat, Pampanga at Angeles City kahit limitado ang pondo ng ahensya.
Kabilang sa mga prioridad ng DPWH ang Santo Cristo Flyover Project sa Angeles City na 3 taon nang delayed. Personal itong ininspeksyon ni Secretary Dizon at iniutos ang agarang paglabas ng pondo upang tuloy-tuloy na ang konstruksyon. Target na makumpleto ang flyover sa Hunyo taong 2027. Ayon sa DPWH, ang 1-kilometer flyover ay sinimulan pa noong 2023 at maaari sanang matapos sa loob lamang ng 1.5 taon kung hindi naging paunti-unti ang pag-release ng budget. Kapag natapos, magsisilbi itong alternative route para maibsan ang matinding trapiko sa MacArthur Highway sa Angeles City. Samantala, noong February 1, 2026, nag-deploy na ang DPWH ng heavy equipment para simulan ng konstruksyon ng 90-meter link na magdurugtong sa Santa Ines tip ng NLEX at sa 1.2 kilometer at Lubola Bypass Road. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 2 buwan at makakatulong ito sa pagluwag ng trapiko sa Santa Ines MacArthur Highway, Mabalacat Gate, Velasquez Street. Ang mga proyektong ito ay bahagi umano ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagkumpleto ng lahat ng pending projects ng DPWH upang mapabuti ang daloy ng trapiko at mapadali ang pamumuhay ng mga motorista at residente sa lugar. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manunood, kailangan po ng patnubay ng inyong anak dahil sensitibong balita po ito. 24 million pesos na illegal na droga na kumpiska sa Central Luzon sa isang buwang pinalakas na police operations. Tinapos ng Police Regional Office 3 ang isang buwang pinaigting na anti-crime at anti-illegal drug operations noong January 2026. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng mahigit 24 million pesos na halaga ng iligal na droga at pagkakaaresto sa mahigit 1,700 na individual. Batay sa pinakahuling ulat ng PRO3, umabot sa 814 wanted persons ang naaresto sa isinagawang manhunt operations. Kabilang dito ang 124 most wanted persons at 79 na kabilang sa top 10 most wanted sa regional, provincial at municipal levels. Patunay ng intelligence-driven police operations laban sa high-priority suspects. Nakapagsagawa rin ng rehiyon ng 659 anti-drug operations na humantong sa pagkakaaresto ng 943 drug suspects. Kabilang dito ang 22 high-value individuals. Maging ang mga nakumpiskang ebidensyang 3,499.48 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 23.8 million pesos, 1,229.20 grams ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 147,503.69 pesos. Kasama rin ang 144.894 grams ng kush na tinatayang 217,341.60 pesos at 43.733 ecstasy tablets na nagkakahalaga ng 74,346 and 10 centavos. Sa kabuuan, umaabot sa 24,236 and 24,236,481.23 pesos ang halaga ng mga iligal na droga na nasamsam ng PRO3. Ayon kay PRO3 Director Ponce Rogelio Piñones Jr., ang mga tagumpay na ito ay bunga ng masusing police work at mahigpit na pagsunod sa strategic agenda ng Philippine National Police. Sa balitang lokal, isang macchiatos patok sa mga coffee lovers dito sa Cabanatuan City. Isisigaw po yan ni Elsa Navallo. Kasi po budget friendly sa mga students po. Yung isang po kasi kilala siya sa affordable yung price, yung mga drinks po. So, bilang estudyante po parang mura lang, ang affordable lang po. Sa patuloy na pag-usbong ng kultura,
ng pag-inom ng kape sa Pilipinas. Nagsisilbing daan ang mga lokal na negosyo upang maipakita ang pagkamalikhain at dedikasyon ng mga Pilipino sa larangan ng entrepreneurship. Isa sa mga patunay nito ang isang macchiatos, isang coffee stall na nag-aalok ng dekalidad ngunit abot kayang kape para sa lahat. Mula sa simpleng ideya ni Miss Jalisa Santos, coffee lover at may-ari ng isang macchiatos, ito ay lumago bilang isang student-friendly coffee stall na layong maghatid ng masarap at dekalidad na inumin na pasok sa budget ng mga estudyante. Ayon kay Mika Joy Gonzalez, staff ng isang macchiatos, pangunahing target ng negosyo ang mga mag-aaral, kaya't sinisigurong nananatiling mababa ang presyo habang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Kabilang sa mga bestseller nito ang caramel macchiato at macchiato na patuloy na tinatangkilik ng maraming mamimili. Mayroon din silang unlimited Wi-Fi para sa kanilang mga customer sa halagang 49 pesos na refresh ka na, may only Wi-Fi connection pa. Ngayong ipinagdiriwang ang ikatlong anibersaryo ng negosyo, patuloy na pinapahusay ng isang macchiatos ang kanilang serbisyo at produkto. Bukod sa kanilang mga pangunahing inumin, nag-aalok din sila ng iba't ibang flavors tulad ng ice caramel, strawberry bliss, milky ube, mango bliss, icy choco, matcha berry at choco berry na patuloy na tinatangkilik ng kanilang mga suki. Sa presyong 49 pesos lamang bawat serving, hindi na nakapagtataka kung bakit mula umaga hanggang gabi ay dinarayo at dinadagsa ng mga mamimili ang isang macchiatos, isang patunay na hindi kailangang mahal upang maging masarap at dekalidad ang kape. Hello po mga kaisang, mga kabeshis. Ngayong darating na February 14 ay magkakaroon po tayo ng live sa ating official page ng Isang Macchiatos. Manood lang po tayo at abangan ng mga prizes. Yun lamang po. Thank you! Matatagpuan ang Isang Macchiatos sa Yacal Dos Pitas, Cabanatuan City, malapit sa Arroyo University. Kasama si Ejel Marbumanlag at Toman Zanal, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw. Sa viral news, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Bata, muling nakatagpo ng pag-asa sa aso na kamukha ng kanyang nawawalang alaga. Isisigaw ni Jovelyn Astrero. Isang nakaaantig na kwento ng pag-ibig at tadhana ang ibinahagi ng Animal Kingdom Foundation sa kanilang Facebook page. Matapos matagpuan ng 6 na taong gulang na si Janzel ang asong tila refleksyon ng kanyang unang alaga sa isang pet adoption drive sa SM City, Tarlac. Ayon sa post ng AKF, 2 taong gulang pa lamang si Janzel nang makasama niya ang unang aso nilang si Bogart. Lumaki umano silang magkasama at nabuo ang isang matibay na samahan, ngunit noong nakaraang taon, pumanaw si Bogart, isang pangyayaring labis na ikinabigat ng loob ng bata. Madalas umanong banggitin ni Janzel ang pag-asang masaya si Bogart sa langit at may kalaro roon. Sa huling sandali ng adoption drive ng AKF sa SM City, Tarlac kamakailan, isang aso na lamang ang hindi pa naaampon na si Sasa, isang dog meat trade survivor. Habang nag-iimpake na ang mga voluntaryo at inihahanda na si Sasa para ibalik sa shelter, dumaan ang pamilya Garcia. Doon nakita ni Janzel si Sasa, isang asong kamukhang-kamukha ni Bogart. Agad na nakiusap ang bata na ampunin si Sasa dahil para umano sa kanya, tila muling nagbalik ang kanyang kaibigan, isang girl version ni Bogart ayon sa AKF. Ibinahagi rin ng AKF na nasaksihan ni Sasa ang isa-isang pag-ampon sa kanyang 7 kaibigang aso bago siya maiwan mag-isa. Nagdulot ito ng lungkot sa mga voluntaryo, subalit nauwi sa tuwa ang lahat nang matagpuan ni Sasa ang kanyang forever family sa pinakahuling sandali. Marami ang nagpahayag ng kanilang emosyon sa mga komento. Sinasabing itinadhana ang lahat na si Sasa ay naiwan upang makita agad ni Janzel at na ang pagdating ng bata ay patunay na ang tamang oras ay darating para sa bawat nailigtas na hayop. May ilan ding humanga sa malasakit ni Janzel sa murang edad at naniniwalang siya ay magiging tagapagtanggol ng mga hayop paglaki niya. Sa pagtatapos ng araw, umuwi ang AKF na walang lamang mga kulungan.
Kaya nagpahayag ng pasasalamat ang Animal Kingdom Foundation sa mga Tarlakenyo, sa SM City Tarlac at sa lahat ng voluntaryong tumulong sa matagumpay na adoption drive. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Nagbigay ng pahayag ang kapamilya actress na si Barbie Imperial kaugnay ng tunay na estado ng kanyang relasyon sa aktor na si Richard Gutierrez. Sa pinakabagong vlog ni showbiz personality at talent manager Ogie Diaz, sinagot ni Barbie ang tanong kung nakikita ba niya ang kanyang kinabukasan kasama si Richard. Ayon sa aktres, mas pinili niyang huwag pangunahan ng mga bagay, lalo na batay sa kanyang mga karanasan sa mga nakaraang relasyon. Ani Barbie, ayaw na niyang magsalita ng maaga tungkol sa forever at mas ipinauubayan na lamang niya ito sa plano ng Diyos. Ano man daw ang mangyari ay tatanggapin niya ito ng buong buo. Binigyang diin ng aktres na hindi siya ang dahilan ng paghihiwalay ni na Richard at aktres na si Sara Labati. At iginiit na nagkaroon lamang sila ng relasyon ni Richard matapos tuluyang naghiwalay ang dalawa. Balik Pilipinas ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez para sa kanyang solo concert tour ngayong taon. Ayon sa Wilbur's Live, gaganapin ang Jessica Sanchez Live in Manila sa May 16, Sabado sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ang mga tiket ay mabibili simula February 15 sa pamamagitan ng ticketnet.com.ph at sa mga Ticketnet outlets. Naging bahagi si Jessica ng selebrasyon ng bagong taon sa Pilipinas noong nakaraang Enero, kung saan nag-perform siya sa New Year's Countdown Party. Sa isang panibagong panayam, ibinahagi rin ng singer na nakaplano siyang maglabas ng bagong album ngayong taon. Hindi rin makakalimutan ang kanyang tagumpay sa Amerika matapos manalo bilang Grand Champion ng 20th season ng America's Got Talent noong nakaraang Setyembre. Kilala rin si Jessica bilang runner-up ng 11th season ng American Idol at bilang bahagi ng seryeng Glee. NECO 2 Area 1 magkakaroon ng schedule na brownout sa February 7 at 8. Nagbabala ang NECO 2 Area 1 na magkakaroon ng schedule brownout sa ilang bayan sa Nueva Ecija sa February 7 at 8, 2026. Ito ay dahil sa isasagawang pagsasaayos at pagpapalit ng linya ng kuryente. Sa February 7 po, araw po ng Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mawawalan po ng kuryente ang ilang lugar sa Talavera at Llanera. Sa Talavera, apektado ang ilang bahagi ng Marcos, Esguera, Sampaloc, Bulod, Bantuc, Hacienda, Bugtong, Nabuli, Dimasalang Sur, Dimasalang Norte, Sibul, Collado, Mabuhay, Kinalanguyan, Kaanin, Naplahan, Kaputikan, Kabubulaunan at bahagi ng Paludpod. Sa Llanera, apektado po ang barangay San Vicente. Isasagawa sa araw na ito ang pag-aayos at pagpapalit ng mga kable ng kuryente mula Gulod hanggang Bantug, Hacienda. Samantala, sa February 8, 2026, araw naman po ng linggo, mula pa rin po sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magkakaroon ng brownout sa bayan ng Gimba. Apektado po ang mga barangay ng Triala, Kulong, Santa Cruz, San Bernardino at Caballero. Gagawin dito ang pagkukumpuni ng linya ng kuryente mula Triala hanggang Caballero. Paalala po ng NECO 2 Area 1 na maaaring matapos ang trabaho ng mas maaga o mas huli sa itinakdang oras, kaya pinapayuhan po ang publiko na ipalagay na may kuryente ang linya sa lahat ng oras para po sa kaligtasan. Humihingi naman po ng pangunawa ang kooperatiba sa mga residenteng maapektuhan ng brownout habang isinasagawa ang mga gawain ito upang mapabuti ang serbisyo po ng kuryente. Ngayon naman, Carmel, batiin natin ng happy birthday, Ma'am Emily, or also known as Ma'am A. Tumani. Happy birthday to Ma'am A. Ang ganda ng ngiti ni Ma'am A. Anyway, kaya naman po ay magbabasa naman tayo ng ating mga mensahe mula po sa ating mga tagapanood at taga-subaybay. Unahin natin ang mensahe
Carmel, go ahead. Galing po kay Monina Velasco, bakit hindi nakakarating sa Bakal 1, Bakal 2, at Bakal 3? Ito'y patungkol doon sa rolling store ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija. Antay lang po kayo sa bawat barangay po ninyo dahil yan po ay patuloy na umiikot naman mula Lunes hanggang Biyernes ang rolling store po ng Kapitolyo. At tulad nga po ng sinasabi namin every time sa live, ay ito po ay meron ng 8 rolling store na ipinrovide ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Oy Matias Umali. So sa 8 rolling store na yan, hintayin lang po ninyo. Baka sakali po sa mga susunod na araw sa Bakal 2 at 3 na pala, dyan sa bayan ng Talavera, nariyan po ang 20 pesos na bigas o yung 20 pesos na bigas pang masa, ani ng mga magsasakang Nova Ecija. At mensahe pa rin, Carmel, go ahead. Galing naman po kay Nilin Daniel Ileto. Sana dito din sa Barangay San Pedro, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, Ate Nilim, tulad ng sinabi ko, antay lang po tayo. Kapag ang rolling store po ay isa-isang araw ay nandyan na rin sa San Pedro, Santa Rosa dahil 8 truck na po ng rolling store ang umiikot na dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Galing naman po kay Irene Ocumen, kamahalang bigas po ngayon. Kailan po dito sa Barangay Sagana, Laur? May kamahalan talaga ang bigas sa ngayon. Yun nga sa mga na-interview natin, nasa magkano ka 45 to 50 pesos ang presyo ng bigas na sa merkado. So ito ay nakadepende pa rin sa quality rin ng bigas. At dito po sa sa ating programa pong ito ay mula po yung bigas na ibinebenta po ng Kapitolyo ay mula po sa ani ng mga magsasakang Nova Ecijano. At ito'y ating natikman na at talaga namang masarap at syempre de kalidad ang bigas po na ibinebenta po ng pamahalaang panlalawigan sa murang halaga. At go ahead, Carmel. Galing naman po kay Letty Habonillo. Napakainam po programs ni Gov. Oy, napakalaking tulong para sa mamamayan ang murang bigas. May kanin na, may pangbili pa ng iuulam. Carmel. Yan, patungkol pa rin nga po yan doon po sa benting bigas po na binebenta po ng pamahalaang panlalawigan. Talaga naman pong malaking tulong po ito. Katulad nga po ng inyong sinabi, yung pambili po sana ng bigas ay makakatipid po at maiaalat na po natin pambili ng ulam. Next. Yan, galing naman po kay Sonia Ogayon Cabulana. Salamat po, Gov. Umali. Yan, pasasalamat pa rin po ang pinahahatid niya sa mga programs po ni Gov. Oy, katulad nga po nitong 20 pesos na bigas. At mensahe pa rin. Galing naman po kay Nida Vergara Tabor. Yan ang dapat tularan, hindi nag-i-interest ng hindi sa kanya. God bless po. Si God lang ang nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Yan po ay patungkol po sa residente ng Haen na nagsoli po ng nawawalang pera. Yan po ang dapat tularan, Carmel. Opo. Kapag hindi sa iyo, ay dapat mo isauli. Ito yung residente mula po sa Haen na matapat po na ibinalik ang nawalang pera. At lahat ay humanga sa kanyang katapatan. At syempre, mas maganda nga naman din ang blessing na darating sa kanya. Kaya yun ang ginawa rin niya. Isinoli niya sa tao, kung kanino man yun, yung pera na yun. At mensahe pa rin. Galing naman po kay Gemma Catalan. Mas marami ibibigay ni Lord kay Mary Grace dahil may mabuti siyang puso. Patungkol pa rin po yan dun po sa wallet na Mary Grace po kasi ang pangalan ng nagsauli po ng wallet. Mary Grace ang pangalan. Yes po, okay. Mary Grace. So, Ate Mary Grace, ayan, marami kang napahanga at ikaw ay isang tunay na inspirasyon din para sa lahat na attempt na kunin mga bagay na hindi sa kanya. So, sana'y tularan ka ng mga kabataan din. Alam mo naman sa mga kabataan ngayon, Carmel, sana'y tularan ninyo si Ate Mary Grace sa ganitong klaseng gawa. At mensahe.
Galing naman po kay Hana de la Cruz, sana lahat ng nakakapulot, kagaya mo kuya, hindi ka po nagpasilaw sa salapi. Sila kuya o Si Mary Grace po, ma'am. Dahil lang nasa picture po natin is parang yung may-ari po ng wallet. Oo, may-ari ng wallet. Pero si Ate Mary Grace po ang nakapulot ng pera. At Galing naman po kay Mercy Manuel. Good job. Yan ang dapat gayahin ng nasa gobyerno ng umasenso naman ng ating kabuhayan ng mga mahihirap. God bless. yan, na-connect mo pa Ate Mercy Manuel. Ang galing. So yan daw po, panawagan ni Ate Mercy. Yan daw po sana ang gayahin ng mga nasa gobyerno para nga naman umunlad, umasenso po ang kabuhayan ng bawat Pilipinong naghihirap at patuloy na naghihirap dito sa ating bansa. At mensahe, Galing naman po kay Ruth Mendoza. Wow, nakaka-proud talaga. Kalapit barangay lang po kita. Proud haen tayo. Proud na proud po ang mga residente ng haen dito po kay Mary Grace. at may mensahe pa ba? Wala na. Go ahead, Carmel. At yan na nga po ang mga balitang nakalap natin mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Joy Miguel. Ito pong ating programa ay hatid pa rin sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po sa Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show. At nakasama rin po natin sina Clarissa, Jovelyn, Amber, Elsa, Ma'am Len, Ma'am Star, Rodriguez Show at sa ating tech team, admin, editors, and cameramen. At sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita naman po tayong muli sa susunod na linggo, mga araw po ito ng Miyerkules at Biyernes pa rin. Alas 12 po yan ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at nakwentuhan. Dito lamang po sa ating programang Double P. Love you. Happy weekend!